ba ang plano ng ating mga suki dito sa patuloy na pagtaas yung presyo ng mga bilihin, partner, lalo na ang bigas? Hindi pa nga tumataas yung bigas, may ceiling. Hindi, kaya nga sila nagpatupad ng Uy, ito ha, kahapon, kausap namin ni Nanay Bing Pimentel, ang may bahay na ni Yumaong Senate President, Tatay Nene Pimentel. Sa programa namin kahapon sa umaga, ang patungkol sa pagpapatupad ng partner, ng price ceiling sa bawat lungsod. Okay. Kasi bawat LGUs, partner, meron silang mga kanya-kanya ding diskarte. Sa bigas? Hindi. Sa lahat? Yung mga nagtitinda ng bigas para hindi talaga masyadong maapektuhan, di ba? Ang daming mga nagrereklamo ng mga retailers na talagang hindi kaya ang gustong mangyari ng gobyerno na ibaba yung kanilang presyo sa 41 at 45. Kaya ang mga LGU din, may mga diskarte din sila para nang sa ganun, matulungan din ang kanilang mga constituents. Okay. Now, dito sa San Juan ba, Mandaluyong, mayroon silang ipinasang ordinansa, partner, na hindi muna, yung iba ibababa yung singil ng renta. Sa renta ng kanilang sa renta ng kanilang stall. Okay? So ibababa muna. Tapos, okay, habang nandiyan yung executive order. Teka lang ha. Ano to? Parang may domino effect? Teka lang ha. Pagka yung mga nagpapaupa naman ang bababaan, di ba? Halimbawa, ako nagpapaupa, ito lang yung bread and butter ko. Hindi, sa lahat ng public market, partner. Sa lahat ng mga government. Sa government. Yung mga pribado, hindi kasama doon. Wala ko kasi naman, hindi naman po pwede talaga nilang pilitin yung mga pribado. Magre-reklamo na naman, Magre-reklamo naman yung mga may-ari ng palengke, partner, di ba? Anong maintenance pa ng public market? Well, that's under LGU, partner. Ano nga yung mga maintenance nila para makababa sila ng presyo? Well, kuryente, partner? Pwede, kuryente, tubig. Ano pa? Oo, may mga din sila dyan, partner, utility para to maintain yung kalinisan ng mismong market. Okay. Hanggang merong teka lang, palengke. Paano kung yung rice retailer wala sa palengke? Sa labas ng ng palengke. Sa labas. Oo. Umuupa sa private. Well, siguro hindi nakasama yung partner. Kaya nga. Basta doon lang sa lahat ng Ang problema niyan, partner, ito lahat. Ang retailer, lahat. Lahat Pero nangyayari, yung nakakabenepisyo, hindi lahat. Napipili. Pero karamihan naman ng mga nagtitinda ng bigas sa loob ng palengke, partner. Sa loob ng palengke. Meron naman sa labas pa konti-konti sa mga sari-sari store na meron ding matatanggap na 5,000 lang. Oo, 5,000. Kasi hindi naman talaga bultuhan yung kanilang binibentang bigas. So makaubusin na lang yon, partner. Oo. At eto nga, partner. Okay. Sabi ni Caloocan Mayor kahapon. Sa kanilang pag-iikot, yung 41 hindi talaga maganda. Yung sino ba kasi nagsabi maganda? Siya mismo nagsabi. Sabi pa niya, marang yellowish yung kulay. So hindi maganda yung bigas. Hindi sa maganda 41. hindi yung presyo. Ang ibig ko sabihin, yung quality ng 41 pesos. Wait. Kung sinabi niya yung yellowish is 41 na. Oo. Ano siya dati? Well, hindi ko alam kung magkano yung presyo dati. Baka naman mababa. Yun, ginawa na ng 41. Hindi, baka tama. Old stock yun, partner. Yun ang inilabas nila. Kasi at saka hindi daw maganda yung grains niya. Kaya nga, di ba, sabi nga nila, ang one of the effects na pwede mangyari pag may price ceiling is either magkakaroon ng shortage or magkakaroon ng alteration. Ma-alter yung mga pinabebenta. Yung mas mababang quality. Na let's say 35 pesos lang before. May price ceiling 41. Ito na lang gawin natin. I-alter nila ng konti. Sasama ng konti sa ito. Ihalo. Diba, binanggit natin rito sa programa. Alteration. Dapat tignan din yung quality. Kasi, hindi naman natin sinasabi na lahat ng mga negosyante ganun. Hindi naman. Hindi naman. Pero it can be, di ba? It can happen. Meron at meron ding maghahanap dyan ng paraan para hindi sila masyadong maapektuhan.
Tapos kumita pa ng 15,000 dito. Oo, kumita pa ng... alam mo naman dito, nako talaga. Alam mo ang mga Pilipino, napaka tayo. Hindi, lahat ng Pilipino talented, partner. Napaka-talentado ng mga Pilipino. Pero yung iba. Yung ilan. Special ang talent. Sa ibang paraan nila ginagamit yung kanilang talento. Kaya yun ang napansin ni Mayor sa ipa niya, parang yellow yung kulay ng bigas, pero hindi naman yung binanggit na old stock o hindi, partner o wala namang ganon. Basta yun ang napansin yung kulay. Hindi siya ganon kaputi. Okay? Yung bigas na 41 pesos ang presyo. Pagkatapos, yun nga yung gramo niya, partner. Durog-durog? Durog-durog. Kaya sabi ko, nako. So, wala na. Talaga. So, hindi din makakahanap ng medyo maganda-gandang kalidad ng bigas ng kali na kakainin ng ating mga kababayan kahit bumaba na sa 41, partner. Kahit sabihin natin 41, mabigat na nga yan para sa isang, di ba, partner, below minimum, ang kanilang natatanggap na sweldo. Mabigat na po yan sa panahon ngayon Kasi lahat tumaas Huy. Pero paano to? Ano yan, nagkakaproblema na nga sa price ng rice price cap. Pero sinabi. Sino? Ni Secretary Jokno. Anong sinabi ni Secretary? Yung economic team daw ni PBBM. Hindi na konsulta tungkol dito sa rice price cap. Wala silang alam. So, inosente sila. Oo. Hindi ko alam kung inosente sila o naghuhugas kamay. Kokopyahin natin yung salita ng magaling na senador natin. Nagpo-Poncio Pilato ba sila? Di ba? Hindi kasi partner. Ito yung sa akin. Ito lang. Kailan ba ito lumabas? September. Ayan, ngayon, today. Happy birthday! Happy birthday, partner. Sino? Di kay Ferdinand Marcos Sr. Ngayong araw. Ikaw kinalimutan mo, partner. Ngayong araw pala. Hindi, partner. Naano ko lang kasi kanina nakita ko nga si dating First Lady. Nandun sila kasama si Senator Amy. Bumisita sila sa Puntot. Ng kanilang ama ni Yumaong former President Ferdinand Marcos Partner, Sr. Di ba nung birthday ni dating Pangulong Marcos, pag birthday niya walang pasok? Tama ba? Ano na yun, partner ata Ano na? Hindi na, binago na ata Nung panahon niya? Panahon ni dating... Ni Senior nga. Hindi naman si Junior Si Senior, di ba? Pero nakailang presidente na partner, alam mo naman, di ba? Kalimutan na. Dito sa ating bansa, kung sino uupo, mayroong mga ipinapatupad na kanya-kanyang... Hindi, wala na ang birthday ng Pangulo. Kailan ba birthday ni PBBM? Parang tapos na ata Tapos na ba? Pangulo. Hindi ko naramdaman Hindi nakarating sa atin yung handa. Kahit pansit man lang, no? Hindi nakarating. Well, anyway, ito, partner. Ito nga ang sinabi ni Senator Jokno. Secretary Jokno. The economic team was not consulted when President Ferdinand Marcos Jr. ordered the price ceiling on rice. Finance Secretary Benjamin Jokno bared. So, di niya alam, partner. So, nasa Japan daw sila nun. Diba? Nasa Japan nung i-announce to, partner. Doon sa 14th Philippine-Japan High-Level Joint Committee meeting. At kasama rin niya si NEDA Secretary Arsenio Balasican. So, nandun lahat yung kanyang economic team. Tapos parang, ganito partner, ganito. Parang, ganito, tinan mo ako. Nagulat din ako, partner. Nagulat din ako sa reaction mo. Hindi ako nagulat. sa reaction mo, partner. Doon ako. Natawa ka. Sige, partner. Continue. Nako. Basa. Hindi gano'n. Magulat din lang talaga ako. Naiyak ako sa reaction mo. Sabi ko, okay, nagulat. Sige, partner. Sabi niya ganito, nasa Japan kami talaga. When that was announced, magkatabi nga kami ni NEDA Secretary Arsenio M. Balasican. Talaga? Nagulat ka kami.
Lumabas. Nagulat siyempre. Aba, parang Friday drama special. Friday drama special ang partner. Ganon. Ganon ang sabi. Oo, partner. Gulat daw sila. Oo. Well, anyway, di ba? Partner, sa akin lang ito, di ba? August 31 to si pinirmahan. Hindi naman to agad nag-take effect eh. Di ba? Oo. Ilang araw pa kasi pinadyaryo pa to eh. So, nag-take effect siya September 5, partner. Okay. So, kung September 5 pa ito na ipa-implement, ang dami yata niyang araw para naman bulungan sa PBBM na, bossing, hindi mo ako ata. bakit di mo kami sinabihan? Naiwan kami sa ere. Hindi, pwede niya sabihin, boss, pwede ba i-hold mo muna? Aralin muna natin kung paano. Diba? Kasi, ang sabi nga niya dito, pwede to pang short term. Hindi pwedeng pang matagalan to. Correct. Kasi pangit talaga yung may adverse effect ito. Pero 'di ba, siya being the finance secretary partner. At kasama sa economic team. Parte siya, partner. Ang aasahan siyempre ni PBBM kung ano yung mga opinion ng mga eksperto. Tama. 'Di ba? Tandaan mo, partner, nabalita na natin dito na pag-usapan na natin dito. 'Di ba? Sinibak si Yusek Cielo Magno ng finance. So, yung ba hindi siya na-alarma doon? Yung si Yusek Cielo, nagpakita na ng hindi okay. Diba? Ibig mo sabihin, partner, na una pang mag-react si Yusek Cielo kaysa kay Secretary Jokno. So, para siyang wala. Siguro, sa akin lang, no, Secretary Jokno, ikaw yung finance secretary, parte ka na economic team. Sa'yo dapat mag-rely ang Pangulo. Kung may konting mali. Pero teka, ano ba talagang pinakadahilan? Di ba? Kasi siyempre, parang yung iba iniuugnay nga rito sa naging, partner, desisyon na magpalabas ng executive order. Parang may related eh. Di ba? Yung pagre-reset. Yung pagre-retiro ni Yusek, connection dito, partner, kasi naglabas siya ng post. Parang to the point na hindi siya sang-ayon sa price cap kasi nga may adverse effect siya. So since hindi, sabi ni Secretary Bersamin, Executive Secretary, hindi ka going with the flow with us. Diba? Parang kontra ka sa Agos. Hindi mo sinusuportahan kung ano yung plano, 'di ba? Ng administrasyon. So asahan mo talaga na matatanggal ka. So yun partner. Ibig sabihin nag-react na. So ang mga reaction ng mga ekonomista, partner, or eksperto, partner, yan yung dapat na tinitignan ni PBBM, partner eh. So nung nag-resign si Cielo, hindi pa alam ni Secretary Diokno na may executive order. Partner, kailan ba yung sa Japan? Last week, August, Last August. Di alam niya na, nadiligan niya na sa Japan siya. No, so, hindi pa niya alam na may executive order? Partner, ano ba naman, di na ba uso text? Parang hindi niya malaman? Exactly, yun nga ang tanong. Nag-resign nga ang kanyang tao, partner, di ba? Dahil nga rito sa usapin ng executive order. Okay. Ngayon, bumalik siya. Sinasabi niya na hindi. Kailan niya nalaman? Kaya nga, partner, nalaman nila nasa Japan sila. Okay. O kailan yung meeting nila sa Japan? Diba? Kahit sabihin mo, imposible na hindi mo yan malaman. Diba? Yun lang yung sa akin, partner. Pagkaalam mo, alam mo naman pala yung maaaring maging effect nito. Kinausap mo muna si Pangulong exactly. Ako, partner, Marcos. Kasi bakit ko, tinatanong na kailan niya nalaman. Okay. So, nung nag-resign ang kanyang undersecretary, alright, doon palang, partner, hindi na ba niya inisip na, ay tawagan ko si President PBBM. Yes. Patungkol dyan sa executive order. Kasi, may isa na akong eksperto rito, na undersecretary, okay? Na nagpakita, partner, di ba? Oo. Ng rason
na talagang hindi ito magiging magandang epekto. So, ako bilang kasama, parte ng economic team at talagang kami ang dapat dyan magbigay ng tamang advice sa Pangulo, ako mismo voluntaryamente, because part yun ng kanyang, partner, mandato, di ba? Yes. Oo. Tawagan. Mr. President, mag-text, tama nga partner. So, lumalabas. Naman sasabihin na, hindi niya alam yan. Lumalabas na nasa Japan siya, nag-start yata August 30. Oo. So kung nasa Japan siya, alam niya. Oo. August 31, may nilabas. Kaya nga sila nagulat. Oo. So, di ba? Ang sa akin lang, partner, para bang mura naman ang pag-text eh. Kahit nga email na lang. Sabi mo muna, kung hindi nyo alam, nagulat kayo, na-shock, partner. Ba't di matawagan? Pangulo, ganito pwede mangyari. Baka pwedeng i-hold muna yung implementation yan. Tapos, aralin natin, muna, just give us a week. What is 1 week, partner? Diba? Para malaman natin kung anong dapat. Diba? Baka may iba pang paraan. Diba? Pwede nating i-hold yan. Hindi eh. Diba? Sinabi pa nga niya, partner, may nabasa akong message sa kanya, bago pa nag-resign si bago pa na forced resignation si Cielo, na sinusuportahan niya yung EO39. Basta provided it is parang maiksian na panahon. So, wala naman siya sinabing tutol siya, di ba? Tapos ngayon sasabihin mo, news, September 11, 2023, surprise ka at hindi nyo alam. Meron kang comment na sinusuportahan mo eh. Di ba? Ngayon, anong problema? Okay, ang tanong ko ganito, bakit kailangan magsabi ka ngayon na hindi mo alam? Dahil ba nagkakaproblema? Diba? Ngayon sabihin nyo na wala kayo alam, hugas kamay, ganon, na siya kayo, hindi kayo ang nakonsulta. Ay diba? It's your obligation as finance secretary. Kahit hindi ka nakonsulta, di kausapin mo yung Pangulo. Kasi yung Pangulo baka nagre-rely lang din sa kausap niya na, alam niya na eksperto. Pero iba pala. Taliwas pala sa pwede maging effect nito sa ekonomiya. Kasi tawagan mo. Yes, it's ayon kay Finance Secretary Jokno, because under ideal market conditions, price controls don't really work. Alam mo pala eh. Alam niya na itong pagkontrola sa presyo, pagbaba ng presyo, okay, partner, sa sitwasyon ng merkado, lalo tigit may kakulangan, hindi epektibo. Kasi diba? May epekto din yan eh. Doon sa mismong supplier, sa mismong... Sa hanggang farmer, partner. Diba? May epekto siya. Diba? So yun lang sa akin, partner. Parang ano ang dahilan ngayon nagsasabi ka na hindi nyo alam ni NEDA Secretary. Tapos nagulat pa kayo. So anong gusto nyo iparating sa amin? Na wala kayong kasalanan? Diba? Parang lahat na ng kasalanan napunta kay Pangulong Marcos. Kayo nga, sa inyo nga yung nagre-relay eh. Diba? Dapat kayo ang nagsabi sa kanya. Pwede naman to ipahinto, partner, August 31 o September 5 pa to in-implement. Ilang araw pa yun. At that time, partner, in between, nagkakagulo na yung mga tao. Pinag-uusapan na to. O anong salita nyo? Wala, tahimik lang kayo, diba? In the first place, partner, we do not expect Secretary Jokno na tataliwas doon sa magiging programa. Kasi, baka sapitin niya yung sinapit ni Cielo Magno. Diba? So, yun siguro yung fear ni Secretary Jokno na ano yun, italiwasin, yung i-counter, yung gusto na unang napag-usapan. Baka sabihin hindi ka umaayon sa plano ng administrasyon. Diba? Well, siya nga mismo sinasabi niya partner dapat talagang habulin itong yung mga nag-hoard. Okay. Yung smuggling, supuin, profiteering, sampahan ng economic sabotage. Kasi yan ang nakikita niyang dyan solusyon. Partner, hindi na yan kailangan na ekonomista para malaman natin yan. Kahit nga tayo hindi ekonomista, yan na yung sinasabi natin Yan lang ba mabibigay nyo na solution for this? Diba dapat mas malalim. Diba? Mas matapang pa nga si Cielo Magno magsabi ko anong tama Diba? Sinasabi niya nga dito. Natanggal ba o... Force quit, partner.
Kaya alam ko, forced resignation eh. Yeah. Ang ginawa. It is important to have timely, granular, and accurate information on the status of the rice industry. The government must also must also devote more resources in satellite-based technology and data analytics to complement the dashboard. Yung sinasabi niya rito ni Secretary Jok. That's why nga. Yung kanyang mga... bakit dito sa diary mo sinasabi? Bakit sa mga reporter mo sinasabi? Ba't hindi mo yan sabihin kay Pangulong Marcos? Diba? Dapat nun yung pa sinasabi to eh. O baka hindi na sana umabot ng ganito yan. Diba? So, ano ang kanila ngayong... Wala lang. Sinabi niya lang, nagulat siya. Ano ang kanilang advice ngayon? Kasi nandiyan na partner, di ba? Ang pinaka-advice is dapat hindi tumagal to. Dapat may limited to. A short period of time lang. Hindi pwede magtagal to, kundi talaga magkakaroon ng adverse effect siya. Well, is it the DTI or the DE kanina partner? May binabanggit sila. Mukhang ata ngayong... Ililift na? Oo, hindi na tatagal. At siguro, bago daw magkatapusan, baka magbabalik na sa normal. Kasi yung partner, presyo ng bigas. Kasi panahon na daw ng tag-ani. Okay? Marami ng mga aanihing dyan, bigas partner. Pero ang hinala naman ng isang grupo ata ng mga magsasaka, sinasabi nila sa gobyerno, kung ganito pa yung sitwasyon, wag nang mag-aangkat. Kasi kung mag-aangkat ng bigas, mas mahal yung bigas ngayon sa ibang bansa. Mahal nga daw yung imported, partner. So kasi parang mayroon atang naririnig o plano talaga na mag-aangkat na naman tayo para to sustain, partner, yung supply ng bigas sa ating bansa. Alright, para hindi na siguro babalik pa sa dati yung presyo. Okay, kumbaga may buffer stock tayo na napakamahal ngayon yung presyo ng bigas din sa ibang bansa. So kung mag-aangkat tayo, magkanong ibebenta ng gobyerno? Yun na nga kasi partner, ito nga ang balita. Pero partner, basahin lang natin to sa loob ng parang. Sige. Baka daw wala silang GC group chat. Diba? Buti pa kami sa school meron. Ano si Johnson, sabi niya, paano ulit yung gulat? Ayoko kasi pag nagulat ako, gulat na gulat si partner eh. Delikado, Hindi kasi ganito, partner. Diba? Yung pag-aangkat na ganyan, mas mahal, diba? Ang balita nga, may kasunduan na with Vietnam. Siguro dahil nakikita nila, ito yung law on supply and demand eh. Pag yung demand, mas malaki as compared sa supply, alam mo na, mahal. Di ba? Siguro marami nagdi-demand, di ba? Marami nagdi-demand ng rice. Especially Asian countries, partner, rice to eh. So, parang tumaas. Hindi na sunod yung kasunduan. So, parang wala daw tayong choice kasi nandun na nakapag-down payment na tayo. So, talaga mapapamahal. So, ang hirap talaga mag-suggest. Una-una, hindi naman tayo ekonomista, partner. Pero for an economist, for a member of the economic team, to say this na-surprise kami, di ba, parang, gusto niyo paniwalaan? Gusto niyo bang maniwala kami sa mga excuses ninyo? Di ba? Yun lang. Kaya, medyo sad. Sabi ko sana nga mapaligiran si PBBM ng mga eksperto talaga. Yun talagang, alam mo, yung tama ang mga question. Tugma. Sana. And at the same time, partner, siguro mas okay din na kahit hindi niya nakaalyado, partner. Halimbawa, sasabi natin, si Secretary Manny Piñol, partner, eksperto to sa ano eh. Diba? Kung ayaw nyo man kay Secretary Piñol, the likes of him, na hindi politiko, more on the, pagsasaka, partner. Kunin nyo na. Kasi para maibsan na yung, kumbaga, may eksperto na mag-iisip for this, partner. Tapos hayaan na natin si Pangulong Marcos gumawa ng mga trabaho bilang presidente. Kung halimbawa mag-a-abroad siya, partner, to get investment, to entice other investors, partner, di okay na yun. At least, maiiwanan niya yung yung DA sa ekspertong tao na kahit wala siya dyan, imo-monitor lang niya. Pwede na. Di ba? Sabi ni Tal Attack, bakit ni-reveal ito ni Secretary Jokno sa public? Internal dapat ito. And bakit si Marcos pa din ang salita ng DA?
Oo nga di ba? Kaya nga sabi nga natin, hindi ko alam kung bakit hindi maiwan ni PBBM. Di ba? Siguro kasi baby department niya to. Parang ganon, baby niya. Hindi natin masabi. Pero sana nga lang, pwede naman siya mag-monitor partner. Kung ito talaga yung pet niya, department niya, monitor lang. Pero dapat may tutok na Kasi baka ang isipin ngayon ng tao, na nangyayari ito, ikaw pa naman yung secretary ng DA, napapabayaan. Diba? Kasi parang hindi na susolusyonan yung problema Even from the start, partner. Diba? Mag-start na tayo doon sa sa onion, partner. Kailan pa to, diba? Lumala. Tapos sugar. Ngayon, okay na ba yung kamatis, mga kayubi? Hindi ko pa na-check sa palengke, partner, kahapon. Hindi ako dumaan ng palengke kahapon kung bumaba na ba yung presyo ng kamatis. Yun nga ang partner, no? Pinagtatakahan natin. But ang ganitong klaseng problema, dapat ito, partner, naghahanap ng solusyon kasama lahat yung kanyang yung involved rito. Di ba? Lahat ng mga departamento na pupwedeng magbigay, partner, di ba, ng kanilang partner, ng suggestion, dapat nag-uusap kayo, di ba, before, di ba, ganun, dati sa mga pangulo, sa mga administration partner, diba, pag may mga ganitong klaseng problema, makikita mo nandun sila sa Malacanang tinatawagan. Diba? Tinatawag ng Pangulo lahat yung mga concerned agencies, involved agencies sa problema, partner. At nagkakaroon, partner, ng executive, diba? Meeting. Okay. Yun naman dapat. Tinatawag agad. Tumatawag agad ng Pangulo. Team mo, diba? Kasi hindi mo alam kung may effect yan. Hindi lang DA, partner. Hindi lang DA, diba? Executive meeting at pagkatapos, kinabukasan, malalaman mo na lang na mayroon ng ganito ngang executive order. Baka diba? anong meeting dito, partner? DA and DTI lang. Sila nga lang, partner. So walang ekonomista? Well, na hindi dapat ganun sana. Oo, kasi partner, pang kalahatan to. Hindi naman to pang baryo lang na desisyon. Oo. Kasi ang paghahanap ng paraan sa isang problema, partner, kaya nga, kinukonsulta mo ito sa iyong mga eksperto, sa iyong mga gabinete, para walang magiging dehado. Di ba, partner? Oo. At kung ano man yung hagbang na ipapatupad, sigurado, partner, magkakaroon ito ng resulta. Kahit pa paano. Well, hindi naman natin talaga po pwedeng ipagkaito, partner, na may naman epekto ito. May magandang epekto sa mga consumer. Kaso nga lang, partner, ang rito, nagkaroon ng epekto sa isang sektor lang, sa isang grupo lang. Mahal din yung lahat ng iba Oo. Paano naman yung mga nagbebenta, nagtitinda? Saka, partner, kung yan lang ang minurahan mo, tas ang lahat, kamati sinabi ni Marina Papangalan kanina, 350 daw a kilo. Oo. So, binaba mo yung rice, may tumaas na ibang produkto. O di wala rin. Kaya, ang iniisip ko, partner, kung bakit sinabi ito ni Secretary Jokno, para, well, sa mismo, ang rito, tawag nito, sasabihin sa publiko na hindi kami kasama dyan Yun na. Yun ba yung gusto niyang gawin? Yun ba yung gusto niyang sabihin? Para hindi siya masisi? Diba? Hindi kami kasama yung economic team dyan. Wala kaming kinalaman sa naging desisyon. Diba? Kulang na lang sasabihin siguro. Diba? Kasi partner, if you agree really, if you really agree doon sa ginawang Executive Order number 39, hindi niya sasabing nagulat sila. Alam mo, pag sinabing nagulat kami, medyo negative yung partner Ibig sabihin, ay hindi namin alam yan Yun, ganun yun talaga. Diba? Na-surprise kami. Ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin kasi may adverse effect. Pero partner, kung magandang effect nito, hindi mo sabing nagulat kami, wala kami dyan Diba? We support! Diba? Ganun na mangyayari talaga. Ang problema nito, partner, diba? Kung ililift man to, kasi syempre alam na natin, pwede maging adverse effect. Di naubos na lang yung 2 billion.
na pinang-ayuda. O di nawalan pa tayo ng 2 billion. Sayang pa yun. Eh di sana hinayaan nyo muna yung free market. Alam nyo yun? So, parang, ginawan ba ng paraan to para mailabas yung 2 billion at ipamahagi? Tapos ngayon, hindi natin alam kung ma-account lahat yung 2 billion na yun. Di ba, may pinakita sila, syempre, partner news. May nag-aabot 15,000. They have to show that. Para may papasabi na talaga nagbigay sila ng ayuda. Eh, ilan ba nabigyan ng ayuda? Parang, out of the 2 billion pesos. May balita, partner, kanina eh. Parang marami-rami na rin na mga rice retailer ang nakatanggap ng ayuda. Ng 15,000 at ng 5,000 sa mga maliliit. Oo. Parang nasa 2,000 na partner daw eh. I hope. Parang ganun eh. Partner, talagang yung 2 billion, sa tamang kamay mararating yan, makakapunta yan. Kasi, hindi natin yan namomonitor, partner. Tayo ha. Tayo mga hindi nakakakita ng mga records, hindi natin alam. Kung lahat, o sabihin natin kahit hindi lahat, kung yung 2 billion, talagang sa rice retailers na mapupunta. Eh di sabi nga natin, di ba? It can open the door for corruption. Diba? Yun sabi lang ni Cristo. So, hanggang bukas magkita at magkarinigan po tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. At ako naman ang inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino. Bukas, sama-sama ulit tayo mga kasama para sa pagbibigay ng serbisyong legal at tinatalakay ang mga usapin na may pakialamang taong bayan. Kasama ang ating nag-iisang abogada ng bayan, dito pa rin sa ating palatuntunan ang Usapang Batas. Abogada ng bayan, Attorney Claire Castro at Radyoman Rod Marcelino.